Welcome po sa panibago nating tutorial para sa CAD Isimo Electrical Simulator. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa duplex motor controller. Ang duplex controller ay ginagamit para sa mga application kung saan kailangan ng backup o naka-standby duty na makina para magbigay ng suporta sa isang naka-duty na makina sakaling sumubra sa normal ang demand ng isang proseso. So halimbawa sa isang sampit, kung sakaling tuloy pa rin ang pagtaas ng level ng liquid sa tangke kahit na umaandar na ang isang pump, pag inabot ang certain level, andar ang pangalawang pump. So isa ring advantage ng duplex controller ay ang alternation na feature nito. So ibig sabihin, salitan ang pag-andar ng mga motor sa bawat cycle. So ang mangyayari ay pantay ang pagkakapudpud ng mga piyesa ng dalawang makina. So sa controller natin, itong circuit diagram natin, meron tayong dalawang float switch na ginamit. So ito yung ating dalawang float switch ito. So isa para sa lead pump at ang pangalawa ay para sa lag pump. Ang operation ng lead pump at lag pump ay ganito. So ito ang ating arrangement ng dalawang float switch. So pag-angat ng liquid sa level na ito, magko-close ang float switch na ito at andar ngayon yung ating lead pump. Okay? So pagbaba ng liquid, so habang umandar yung ating pump, so bababa itong liquid ulit at hanggang sa inabot yung level na ito, mag-open yung float switch. So mamamatay ulit yung motor. So halimbawa nakaandar ngayon yung ating lead pump. So ito ay nakaangat. So sakaling patuloy pa ring tumataas yung liquid at hanggang sa inabot niya yung level na ito, magko-close ngayon yung float switch na ito. So pag close ng float switch na ito, paandar rin niya ngayon yung ating lag pump. So dalawang pump ngayon yung sabay-sabay na nakaandar. So pagbaba uli nito, halimbawa bumaba na yung tubig, bababa yung float switch at mag-open ito, mamatay yung lag pump. Tapos ito naman, pagbaba nito, mamamatay naman din ang ating lead pump. Okay, so meron tayong dalawang selector switch. Meron tayong para sa auto mode saka sa hand mode. So ito yung assignment ng mga contacts para sa ating selector switch. Okay? So para sa hand mode, meron tayong isang normally open na contact. So ito yung ating normally open na contact para sa hand mode. Sa auto mode naman, meron tayong dalawang contacts. So isang normally open, ito yung isang normally open para sa auto mode, saka isang normally close. So ito yung ating normally close na contact para sa ating selector switch na naka-auto mode. Okay. So ito naman yung circuit natin para sa start-stop operation sakaling naka-hand mode tayo. So ito yung start, ito yung stop.
Ito naman yung impulse relay. At ito ang kanyang mga changeover contact. Merong normally open saka normally close. Ito ang device na responsible para magpalitan ng andar yung ating dalawang pump. Itong dalawang contactor natin. At nangyayari yan tuwing mamamatay yung ating mga motor. So bawat cycle magpapalitan yung ating ang andar ng dalawang pump. So ang operation yan, tuwing masusuplayan itong coil ng impulse relay, magpapalit yung position ng contact. So pag sinuplayan natin ang impulse relay, nagpalit siya ng posisyon. Okay, so supplyan ulit natin. Yan, bumalik sa dating posisyon. So yan ang kanyang operation ng impulse relay. So ang setup ng controller na ito ay para sa draining application. So ibig sabihin, para sa mga sump pumps o kaya mga sewage tank. So pag napuno yung tangke, kailangan paandarin natin yung mga pump para mabawasan yung laman ng tangke. So pwede rin nating palitan itong mga float switch natin. Pwede nating palitan ng mga pressure switch para naman sa booster pumps na application o kaya sa mga compressed air application. So tingnan natin ngayon yung kanyang operation. Okay, so close natin itong circuit breaker para sa power circuit natin. At dito naman, once na close natin yung ating circuit breaker para sa controller, masusuplayan yung ating impulse relay. So once na nasuplayan ito, itong ating contacts dito ay papalit ng posisyon. So ito ay magiging magko-close at ito naman ay mag-open. Okay, so tingnan natin. Okay, yan. So i-close natin ngayon yung ating contact para sa auto. So lagay natin sa auto mode. Yan. Okay, so halimbawa napuno ngayon umangat ngayon ang ating float switch para sa lead pump. So close natin. Okay, so makikita natin umandar yung ating pump. Yung pump natin ay umandar. Okay, so baba ulit natin yung ating float switch. Okay, so kung mapapansin ninyo, ito ngayon ay nag-open ulit, ito naman ay nag-close. So angat ulit natin yung ating float switch. Okay, so sa cycle na ito, yung pump 2 naman yung gumana. Okay, so ito yung ating pump 2. So dito mapapansin nyo, dahil gumana yung pump 2, nag-open yung kanyang normally close contact, itong contactor na ito. So ito yung dahilan kaya nagpapalit-palit ng nagkakaroon ng alternation, dahil tuwing mag-o-off ito, yung alinman sa dalawang contactor na ito ay magko-close. So once na nag-close yan, magbabago ngayon yung kanyang posisyon ng contact na ito. Okay, so yun ang nangyayari sa between sa mga contacts na ito. Yun ang purpose ng dalawang contacts na ito. Okay, so baba ulit natin yung ating float switch. Okay,
So, angat uli. Okay, so bumalik tayo dito. Baba, angat. Okay, yan. Okay, so halimbawa, tuloy-tuloy yung pagtaas ng level ng tubig sa ating tangke at umangat ngayon yung ating float switch para sa lug pump. Okay, so close natin. Yon. So makikita natin umandar ngayon yung dalawang pump, ngayon yung umandar. Dati ito, ngayon ito naman ay nadagdag sa umandar natin na mga pump. So ang nangyari mula dito, okay, so since nag-close yung ating float switch, dito dumaan yung ating supply papunta sa contactor na ito. Okay, so ibaba ulit natin yung float switch na ito. So namatay. Ngayon baba ulit natin ito. Yun. So angat ulit natin. So ito yung nauna ngayon. So subukan nating iangat itong float switch na ito. So yan, umandar ito. Bali ito ngayon yung ating lug pump. Ito ay yung ating lead pump. So yung lead pump, yun yung naunang umandar. Saka yung lug pump, yun yung pangalawa. So open natin. Open. Okay. So isa pa uli. Okay, so kung mapapansin natin umandar. So tingnan natin kung anong mangyayari kung itong pump na ito ay nag-trip. Okay, so i-trip natin yung kanyang overload. Okay, so napansin natin nag-divert dito yung takbo dahil yan sa ating normally open na overload relay contact. So once na gumana yung ating overload relay, yung kanyang normally open ay nag-close. So ang nangyari mula dito dumaan ngayon yung ating supply papunta sa pump na ito. So dito ito ay namatay dahil nag-open yung overload relay dito, yung ang normally closed na contact, at na-divert dito ang ating supply. Okay, so baba natin yung float switch, i-reset natin yung overload. Okay, so on uli. Okay, so halimbawa ito naman yung nag-trip. Okay, trip natin. So lumipat dito yung ating operation dahil ito naman ngayon yung nag-close. So dito ngayon dumaan yung supply natin. Okay, so kahit na ilang beses itong yung cycle ng pagtaas at baba ng tubig natin sa tangke, ito yung naka-permis na mag-operate. Okay, so yan siya dahil ito ngayon ay naka-trip. Okay, so off natin. So meron pang isang scenario dito kung saan nagagamit yung ating control circuit na ito sakaling nag-maintenance tayo ng ating pump. So halimbawa yung ating pump 2 ay pinol out natin, nagkaroon tayo ng maintenance, ni-repair or inayos yung ating pump na ito. So ito lalagay natin sa i-off natin yung auto nya. Okay, so naka-off siya ngayon. So pag on natin ang ating float switch, okay, ang nangyari ngayon dito dumaan ngayon yung ating supply. So ito, okay, so hindi siya makadaan dito dahil open ito. Dito siya ngayon dumaan itong selector switch ng auto natin na naka normally close. So dito dumaan ngayon para masupplyan ang coil na ito. Okay, so off natin. So habang naka-open ito yung patuloy na gagana. Okay,
So, ganun din ang mangyayari kung sakaling ito naman ngayon yung nilagay natin sa maintenance. Pag in-off natin yung kanyang auto mode, tapos ilagay natin dito, pag napuno yung ating, pag umangat yung ating float switch, dito ngayon dadaan sa contact na ito yung ating supply. Okay? So, yan ang automatic na operation ng ating duplex controller. Okay? So, pwede nating gamitin naman sa hand operation. On natin itong hand mode natin. Off natin yung auto. Hand tayo. So, pwede nating i-direct sa start-stop. Start-stop tayo. Okay. So, meron tayong stop button. So, yan. So, yan lang po ang ating pinaka-operation ng duplex na controller. So, alternating siya. Saka merong lead lag na function. So, yung lead lag, ito yung dalawang sequence ng kanyang operation. Yung pag hindi kinaya ng unang pump natin sa level na ito, magkakaroon tayo ng backup para sumalo doon sa kung ano man yung demand ng ating process. Okay? So, ito yung mga sample ng mga impulse relay. Ito yung bida sa controller na ito. So, marami iba't ibang brand. So, kung mapapansin nyo, ito yung pinaka-symbol ng impulse relay. Ito. So, pero hindi lahat ng brand ng mga iba't ibang modelo ay pinapakita yung symbol na ito. Okay, so, pero generally, ito yung kanyang symbol. So, merong maraming klase rin. Merong single pull at meron namang dalawang contacts. Merong normally open at meron din siyang normally close na contact. So, depende sa model na makikita nyo. Ito naman kung halimbawa single pull lang na impulse relay yung available, yung normally open, pwede namang gamitan ng additional na relay para magkaroon tayo ng normally closed na contact. So, ang i-drive ng impulse relay, yung ordinary na relay at yun namang ordinary relay, ito naman ang magdadala dito sa kanyang mga contact. So, yan lang po. At abangan nyo po ang iba pa nating tutorial para sa CAD Isimo Circuit Simulator. Maraming salamat po.